Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong historic na batas na pinirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Actually po mga kababayan, na-topic na natin ito, no? Itong Republic Act na ito, na kung saan dinadagdagan po ang teaching allowance ng mga guro from 5,000 to 10,000. Pero ang effectivity po niyan ay 2025 to 2026 school year and moving forward. So itong 2024 to 2025 5,000 pa rin siya, no? Kasi po sabi diyan, nagsimula po yan teaching allowance noong 1998. 100 pesos lang. So hanggang sa naging 5,000 noong 2021. O aba, tinaasan nung panahon pala ni Digong Ninyo, no? So ano bang Republic Act itong pinirmahan ng Pangulo, no? I think ano bang Republic Act ito? May 1119 no? Hindi sinabi dito. Pero nung pinanunood ko to, hindi ko maalala kung anong Republic Act, no? Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ayan, no? Pasensya naman. Pero ang ano natin dito, ang focus natin mga kababayan. Siguro nung napanood ninyo, may napansin kayo. No? Kasi nung napansin ko yan nakalimutan ko lang isama doon sa previous vlog natin. Nung naalala ko, ay, hindi ko na isama pero nakalimutan natin kasi nagmamadali tayo doon. Anyway, ito na, no? Ano sa palagay ninyo, ang napansin ninyo, ito ay tungkol sa mga guro. Ibig sabihin, Department of Education. Pero, nawawala yung inyong magaling na VP at current DepEd Secretary, si Sara Itok-Itok Duterte. Ano ba? Nagkatotoo na ba to? Bakit po wala siya doon mga kababayan? Historic yun para sa mga teachers, Department of Education. Nandoon yung kanyang undersecretary, si Attorney Michael Powa, na siyang nagbigay ng invocation, yung panalangin. Pero wala po siya. So, kaya nga tinatanong natin, Sara Duterte, missing in action. Pinirmahan ng Pangulo ang Historic Act para sa mga guro, no? Hindi naman po yan pay increase, no? Pero malaking tulong po yan sa mga guro. Dahil kung kulang yung mga gastusin para sa mga gamit para sa kanilang mga estudyante, ang mga guro ang anong tawag doon? Nagpupunan, no? Sariling pera nila. Kasi kayo ba naman, sa panahon ngayon, sasapat pa ba yung sinasabi nating 5,000? O in the years going forward, sasapat pa ba yung 5,000? Year round ang school natin. So saan kukuha yung mga yan? Di po ba? Kaya mabuti na lang meron kayong mga mambabatas, merong HOR at Senado na nagtulong-tulong, no? Malamang po yan, dadagdagan na naman ang budget ng Department of Education. Kasi manggagaling po yan sa budget natin, idadagdag yan, no? Napag-aralan na po siguro yan yung sa Appropriation Committee nila, sino ba yung sa Ako Bicol Party List, si Elizalde Co, together with Stella Kimbo, napag-aralan na yan, and with the help of Department of Budget and Management. Pero sa akin pong opinion, marami akong naisip bakit wala dyan si Itok-Itok Tamilmil. Siguro alam nyo naman, di ba, in limbo ang Davao. Yung kapatid niya, mukhang litong-lito na. Paano pamamahalaan yung Davao dahil ang daming nahuhuling mga adik
mga droga, 'di ba? Meron pa ngang 37 personnel sa PSSO nila. Personnel Safety and Security Office. Mga tsumo-chongki. 'Di ba? Tapos nung Mayo at 30 may nahulihan ng 14.4 million pesos worth of shabu na tumitimbang 900 kilograms ba yun? Tama ba? Na-i-vlog ko po yan nasabat sa checkpoint. Pero malamang, hindi na yun yung mga tinanggal na pulis. Kasi binagsakan sila ng 2 batalyon na SAP dyan no? Baka yung iba, may tinutugis. O di kaya, bakit wala dyan si Sara Duterte? Ha? Baka naman, yung bali-balita, di umano, nasa London daw. Yung leader ng Maisog. O, baka naman binisita ang kalagayan ng kanyang butihing, alam niyo na, ama. O di kaya naman, ha? Dating iniisip no? Ikayo ano sa palagay ninyo? Ha? Nasa Davao dahil alam mo na, tulungan yung kanyang kupal na kapatid. O di kaya nag-fly sa London. O di kaya nagpunta sa New York. Nakisali sa rally ng mga mautog na nausog. Di ba mga kababayan? O, kayo, ano sa palagay ninyo? Historic yan. Dapat nandyan yung secretary ng Department of Education. Bakit wala siya? Effective yata yung ginawa nung mga nagrally doon sa Liwasang Bonifacio na kinukutya ng mga dedeset na 30 lang daw sila, para lang daw PTA, sabi nung 3 bugok doon sa SM na. Ang inang 3 yung para lang na sa kanto nag-iinuman. Tapos nakita ng SM na walang choice kundi yun na nga lang. Ang inang mga komento. Hindi, na tumitingin lang sa picture. Bakit? Yung picture ba maghuhusga na? Ano, dapat inalam nyo muna bakit ganun yung picture. Nasaksihan nyo ba? O, di ba? Tapos nagkomento on air pa. Kaya kayo nakakasuhan Para lang may masabi sa mga bugok nilang subscriber followers. Mga tangang nanonood sa 3 bugok na yun. 3 itlog. Nangitlog. Bugok. O, effective naman siguro. Yung tinutuyan yung 30 lang sila doon, nag-PTA para lang nag-field trip. O, baka naman effective na nga yung panawagan nila. O, ayan Sara resign. O baka naman, may special event si Tamilmil. Wag naman kayong ganyan. Nasaliksik nyo na ba kung nasaan si Tamilmil? Ha? Inalam nyo ba kung nasaan siya kahapon, ha? Nung atres, ha? Hindi po A4, nung atres. Nasaan ba si Tamilmil? O, puro happy birthday to sa kanyang Inday Sara O, ganun pala yun. Birthday niya pala, kaya siguro, wala po siya. Ha? Siguro kaya ito yung message niya June 3rd, 2023. Mahal kong mga kababayan, asalamu alaikum. Ayan. Patuloy daw nilang mahalin ng Pilipinas. Birthday naman pala Kaya, ayun naman pala, birthday. Yun yung huling-huling post sa Inday Sara Duterte. Yung DepEd, Philippines. DepEd, Philippines. So, ayan. Tingnan natin. DepEd Philippines. Anong bago? Deadline today. Nasaan ang inyong Tamilmil? Wala. Pinost nila yung ceremonial signing nung pagtuturo act. Kabalikat sa pagtuturo act. Wala. Alam ko na. Yung pang-4 is birthday week. Kayo naman. Pagbigyan nyo na, malay nyo napagod. Napagod sa pagsi-celebrate ng birthday. 1 week yan. Siyempre. Pahinga muna ako 1 week lang kailangan ko naman yan. Di ba? Baka naman nasa ibang bansa, nagsa-summer vacation kasi ang mga bata, summer vacation na baka meron din siyang recess. Tulad ng sa Senado at Lower House. Naka-recess siya kaya sabi niya,
Sanay naman kayo sa mga USEC at ASEC ko eh. Hindi naman ako nagmamatter dyan eh. O sige, di ba? Pang-apat yun ha, birthday week pala niya. Kayo naman, ikaw Mio. Sampalin mo na nga ng biyan Mio. Pero mga kababayan, ako po, habang pinanonood ko yung video sa YouTube channel ng PTV Philippines, kasi ang pinakita na kaagad yung pagdarasal, nasa kalagitnaan na sila ng pagdadasal. Tapos yung camera, umiikot dun sa mga naanduong mga guests, mga representatives at senator. Ngayon, sa kakaikot ng camera, may napansin ako. Tingnan ninyo. Oh, kayo ha, tingnan ninyo. For our teachers for their unwavering commitment to nurturing the youth and laying the foundation for progress. We also pray that you guide them in their chosen vocation so that they may continue to inspire and shape the future through their knowledge, passion, and service. As we come together to witness the signing of the Kabalikat sa Pagtuturo Act, we pray that this law becomes a beacon of hope and a tool to support our teachers. May it provide the resources they deserve as they carry out their noble mission with renewed vigor. In this moment of purpose, we entrust these endeavors to you, confident that with your grace, we can build a brighter, more enlightened future for our nation. Amen. We may now be seated. Good afternoon. We are gathered here today for the ceremonial signing of the Kabalikat sa Pagtuturo Act. At this point, we shall now proceed with the ceremonial signing into law of the said measure. The following esteemed guests are requested to ascend the stage to stand as witness as the President signs the enrolled copy of the bill. May we call on Representative Franz Castro? O ayan, anong napansin ninyo? Diyan sa video, ikot ng ikot yung camera. Tapos tinawag na yung mga representante kasi pipirmahan na ng Pangulo. Napansin nyo din? Ha? Tinawag yung mga senador na una. Tapos yung mga representante na siguro, mga may akda nung Pagtuturo Act na yan. Yung Kabalikat sa Pagtuturo Act. O, di ba? O, ano napansin ninyo? Ha? Sige nga, tingnan nga natin. Ano napansin ninyo? Lagay nyo dyan sa comment section. Siguro pareho tayo nang napansin mga kababayan. Ano yun? Nandun po si ex-teacher party list representative. Si Castro. Di ba? Ayun ang napansin ko mga kababayan. Kaya siguro, wala si Tamilmil kasi nandoon si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Isa siguro isa sa mga akda dyan, syempre. Advocacy niya, yung mga guro. O di ba, tuwang-tuwa nga siya. Di ba, pinakitaan nga ko kayo ng article na sa politiko, tuwang-tuwa po siya. O, di ba? Kasi malamang isa sa mga author dyan. Kaya nga siya tinawag sa stage eh. O, di ba? First time ko pong makita si Castro na nandyan sa okasyon sa Malacanang. O ano ngayon? Eh di wala ka nang masasabi, di ba? Wala ka nang masasabi, Castro, ano pa? Ha? Nakita ng Pangulo na ang iyong mga pagbira sa Pangulo dati, ha? Eh yung pala ay didinggin ang inyong mga hinaing. Didinggin ang inyong mga suhisyon. O, di ba? Hindi siya tumitingin sa kulay ng politika mo, kundi kung yung naisulat mong batas ay o panukala ay magagamit para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino tulad nitong mga grupo ng mga guro na siyang advokasya mo, party list mo yan. O di ba? Pinirmahan. Sino makikinabang? Eh di ang mga guro. Di ba? O at least sa susunod na taon, na school year, makakagaang na po kahit papano sa bulsa ng mga ating guro. Okay? So yan lang po isa sa aking panglimang naisip. O kaya hindi pumunta si Tamilmil, nandun makakasabay niya si sino? Si Castro. Eh ayaw niyang makipagplastikan eh. Kaya sabi niya, isa lang alam ko na to, ako lang naman ito. Wag lang ako makipagplastikan dyan. O di ba pati si Stella Kimbo nilaglag siya. Yung deliberation ng budget niya natagpuan ni Kimbo na 11 days lang. Kaya nga doon na
Akala nila sa isang buwan lang. Yung pala, mas mabilis pa kaya naging 11 days. Kaya sabi niya, yun po yung naisip ko. Bakit wala siya sa signing nung historic na yan? Kasi nandun si ACT Teachers Party List. Pasensya naman. Yun lang yung isa sa mga opinion ko. Kasi, alam nyo na, nagsalita ng di maganda si Tamil Mil, di ba? Kaya uulit-ulitin lang natin. Siguro, ayaw makipagplastikan ng inyong BP Tamil Mil. Hindi na ako aatin. Bayaan nyo ng kung ano-ano pa ng gusto nilang sabihin. Pero hindi ako atin. Yun. Si Castro, nandoon, di ba? Maski na sinisira-siraan nila ang Pangulo, kinakabit sa pagiging diktador ng tatay niya. Ano nangyari? Sinaynan, walang kulay ng politika, di ba Castro? Hindi sinabi ng Pangulo na wag kumpirmahan yan. Nandan ang pangalan ni Castro. Ginagagawa ko niyan eh. Di ba mga kababayan? Kayo po, ano pong yung masasabi? Yun lang po yung 5, yung huling-huli, yun lang ang naisip ko. Baka, kaya hindi pumunta si Tamil Mel, nandun si Castro eh. Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.